Ngayon ay meron po tayong isang usapin na naman na nagpaliyab sa buong social media, partikular po sa X o ang dating Twitter. Alam nyo naman sa mundo ng crypto, sanay na tayo sa mga price predictions, pero ang balitang ito ay talagang next level. Sabi po, sa title ng balita natin dito ay Expert says $5,000 XRP price is not excessive. XRP Army reacts. Ayan. Ang crypto commentator po na si Pampios ay naglabas ng isang napakatapang na pahayag. Ayon sa kanya, ang presyong $5,000 bawat XRP ay hindi daw po excessive o hindi kalabisan. Maaring ang ilan sa inyo ay napakamot sa ulo o napangiti. Pero seryoso po ang usapang ito. Hindi lang ito basta numero na kinuha sa hangin. Ito po ay sumasalamin sa isang elevated long-term trajectory para kay XRP. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit naniniwala ang ilang eksperto na ang $5,000 ay hindi po makatwiran, paano nag-react ang XRP Army, at bakit ang pagkakambing kay XRP is kay Bitcoin ay maaring isang malaking pagkakamali. At ayan, simulan po natin sa post dito ni Pampios na $5,000 is not excessive. Bakit nga ba? Ito po yung kanyang aktual na post at nagsimula po ang lahat dahil sa inilabas na post ni Chartnerd dito. Ang sabi po ni Chartnerd ay, yes, you can be bullish on XRP without assuming excessive and instant price targets. Tapos sabi naman ni Pampios, $5,000 XRP is not excessive at all. Ayan, ang $5,000 na valuation ay hindi dapat ituring na imposible ayon po kay Pampios dito. Bagamat hindi po siya nagbigay ng eksaktong timeline o detalyadong kalkulasyon sa kanyang post, ang kanyang conviction ay nakabase po sa potensyal ng asset na ito na hindi pa nakikita ng marami. Ang tono po ng kanyang mensahe ay direkta sa mga taong sanay po sa conservative expectations. Sa aking opinyon, sa tingin ko po ay ang dahilan kung bakit marami ang nagugulantang sa $5,000 ay dahil tinitignan natin sa XRP bilang isang currency lamang na binibili sa exchange. Pero kung titignan natin ang role ng XRP sa global financial plumbing, yung tipong lahat ng cross-border settlements at saka institutional liquidity ay dadaan sa ledger, ang $5,000 ay magmumukhang maliit na halaga para isettle ang quadrillions of dollars na gumagalaw sa buong mundo. Naniniwala po ako na ang mindset ni Pampios dito ay nakatuon sa utility theory. Kapag ang isang asset ay naging standard para sa international finance, ang presyo nito ay kailangang maging mataas para ma-accommodate ang malaking volume ng pera nang hindi nagkakaroon ng liquidity crunch. Isipin po ninyo, kung sa XRP ay $1 lamang, kailangan mo ng bilyong-bilyong XRP para lang i-move or ipagalaw ang pera ng isang malaking bangko. Pero kapag $5,000, mas efficient po ang settlement at ito ang logic na madalas na hindi po naiintindihan ng mga taong nakatingin lang sa daily candle. Pag-usapan naman po natin ang reaction ng XRP Army. Yan, $10,000 nga ba ang next? Sabi dito, the post drew several responses from other X users, highlighting differing perspectives within the community. An account identified as XRP Superfund supported the assertion and extended the projection further. In reply, the user stated 5,000 XRP is only the beginning, adding the market participants who react strongly to 10,000 predictions may need to reassess their expectations ahead of 2030 and beyond. This response aligns with a long-term outlook that anticipates continued expansion in value. Ayan, hindi po nagtagal ay sumabog po ang comment section.
Ang user po dito na si XRP Super Fan ay sumang-ayon at dinagdagan pa ang kanyang prediction. Ayon sa kanya, ang $5,000 XRP ay simula pa lamang. Sinabihan niya ang mga taong nagugulat sa $10,000 na kailangan po nilang i-reassess ang kanilang expectations para sa taong 2030 at higit pa. Para sa kanila, si XRP ay hindi lamang po crypto. Ito po ay isang new gold. Sa aking opinyon, ang reaksyong ito ng XRP Army ay nagpapakita ng isang malalim na divorce from retail mindset. Ang mga taong naniniwala sa $10,000 ay hindi na tumitingin sa market cap sa paraang itinuturo sa paaralan. Ang market cap ay madalas gamitin na argument laban kay XRP, pero sa mundo ng derivatives at saka institutional settlement, ang market cap ay nagiging irrelevant. Kaya sa tingin ko, ang taong 2030 na target ay makatwiran kung tinitingnan natin ang bilis ng adoption ng CBDCs at ang pagpasok ng mga national trust banks na tinalakay natin sa mga nakaraang video. Kapag ang sistema po ay fully integrated na, ang demand ay hindi na magmumula sa mga taong gustong mag-trade, kundi sa mga system na kailangang gumamit ng XRP para gumana ang global economy. Kung ikaw ay isang long-term holder, ang ganitong klaseng gigantic vision ang magpapanatili sa iyo sa gitna ng volatility. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Bitcoin comparison. Isang hadlang nga ba ito sa pag-unawa? Ang sabi po rito ay another user, Psycho, addressed skepticism surrounding such projections. The reply suggested that comparisons to Bitcoin may limit how some individuals evaluate XRP's potential. Yan, isang user na naman dito na nagngangalang Psycho ang nagbigay po ng napakagandang punto. Sabi niya ang pagkakambing kay XRP kay Bitcoin ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakikita ang tunay na potensyal nito. Si Bitcoin ay store of value, parang digital gold. Pero si XRP ay utility. Kaya ang connection po nito sa mga financial systems ay hindi po matatawaran. Ang aking opinion dito ay masasabi kong tama itong si Psycho. Ang pagkakamali ng marami ay sinusukat nila itong si XRP gamit ang Bitcoin ruler. Hindi po sila pareho. Si Bitcoin ay ginawa para itago ang value o storage of value. Samantala, si XRP po ay ginawa para igalaw o i-transfer ang value. Parang ganito yan. Si Bitcoin po ang gold bar sa vault, pero si XRP ang kuryente na nagpapatakbo sa buong bangko. Kung hindi mo maihihiwalay ang dalawang konsepto na ito, laging magmumukhang excessive ang $5,000. Pero kung mauunawaan mo na si XRP ay bahagi ng infrastructure, parang ownership sa mismong network ng pera, maiintindihan mo kung bakit ang valuation nito ay pwedeng lumipad ng higit sa inaakala natin. Ang utility at ang existing connections sa financial world ang siyang tunay na price driver dito. Hindi lamang po basta hype. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang frustration ng retail. Yan, may mga nagsasabing satisfied na raw sila sa presyong $3. Sabi rito, however, not all responses reflected optimism. A user identified as Crypto Devop expressed frustration with current price performance. The reply stated that reaching $3 would already be satisfactory, noting that the asset has continued to decline rather than increase in value. This perspective highlights the gap between long-term projections and present market conditions, which remain a concern for some participants. Liwanag natin yan, syempre, hindi lahat ay puro saya. Ang user naman dito na si Crypto Devop ay nagpahayag ng kanyang frustration. Sabi niya masaya na siya kung mag $3 man lang itong si XRP. Napansin niya na sa halip na tumaas, tila pababa po ng pababa ang trend ng asset sa kasalukuyang market conditions.
Ito ang reality gap sa pagitan po ng long-term dreams at saka ang present reality. Ang opinion ko naman tungkol dyan ay maiintindihan naman natin itong si Crypto Devop. Marami po sa XRP Army ang matagal na pong naghihintay at minsan ang mga ganitong astronomical na prediction ay nagmumukhang hopium sa harap ng matumal na price action. Ang katotohanan ay mahirap talagang tumingin sa $5,000 kung ang portfolio mo ay kasalukuyang nakapula o red o hindi man lang mabasag ang $2 na mark. Pero ito po ang aking take dito. Ang presyong $3 ay isang retail milestone. Pero ang $5,000 ay isa pong institutional milestone. Magkaiba po sila ng timeline. Kung ang hanap mo ay mabilis ang kita, talagang ma-frustrate ka talaga. Pero kung ang tinitingnan mo ay ang macro shift ng buong mundo patungo sa digital finance, makikita mo na ang kasalukuyang presyo ay isa lamang accumulation phase sa ilalim ng isang napakalaking pattern. Ang frustration ay normal lamang po, pero wag po nating hayaan na ang pansamantalang pagbaba ay bumura sa ating pangmatagalang pananaw. Pag-usapan naman po natin ang debate na nagpapatuloy. Yan po ay ang labanan ng near term versus long term. Ang palitan po ng opinion dito ay nagpapakita ng wide spectrum ng expectations sa loob ng XRP community. May mga gaya ni Pampios na nakatingin po sa dulo ng bahaghari at may mga gaya naman ni Crypto Devop na nakatingin sa bukas na trading session. Ang kawalang katiyakan na ito ang nagbibigay buhay sa crypto sector. Sa aking opinion, ang debate po sa pagitan ng high valuation at saka current performance ay hindi po matatapos hanggat hindi natin nakikita ang tunay na utilization sa malaking scale. Ang $5,000 prediction ay nagsisilbing North Star o gabay para sa mga naniniwala sa teknolohiya. Sa kabilang banda, ang mga skeptics ay nagsisilbing gravity na nagpapaalala sa atin na may market cycles tayong kailangang pagdaanan. Naniniwala ako na ang katotohanan ay nasa gitna. Maaring hindi natin makita ang $5,000 bukas o sa susunod na taon, pero ang pag-dismiss dito bilang imposible ay isang limitadong pananaw. Sa kasaysayan po ng finance, ang mga bagay na inakala po nating mahal ay naging mura pagkalipas ng ilang dekada. Si XRP po ay binuo para sa susunod na 100 taon ng finance. Kung handa kang maghintay at unawain ang utility po nito, ang $5,000 ay hindi na magmumukhang sobrang taas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.